Let's talk about Bangag Deportation, Pinoy in America. Then yung vlog natin kanina, yung sa DOH, nabulabog ang mga jutang ginimes. Okay ba yung signal natin, mga darling? Okay, naku, mga kababayan, itong inyong bangag nga na administrasyon ay huwag nyo masyadong pinagpapaniwalaan. Kasi di ba yung kakapanalo pa lang ni Lolo ko, ni Donald Trump. Okay, Lolo Donald Trump, yan, maya-maya lang mahahawakan mo na ang pulburon video. Okay? So, antay-antay mo lang. Actually, alam nyo mga palengga, mga kababayan, nakakaloka. Dahil siguro sa kakadaldal ko dito, nanaginip ako. Nanaginip ako ng bonggang-bongga na nasa Trump team talaga. Akala ko talaga totoo. Oh my God, bigla ko naalala yung panaginip ko. Sinumbong ko daw si Bangag na yun nga, nagbabangag siya kasi di ba merong war on D ngayon si Trump. Merong in-announce ngayon yung war on D, parang Duterte ang dating, right? Parang Duterte ang datingan dahil nga galit si Lolo Trump ninyo sa mga pulboronic katulad ni Bangag. So, meron siyang war on D na dineclare. Yung sinasabi niya dito ay we will show no mercy on the cartels. O baka gustong ipagtanggol ni Ontiveros yan. Baka gustong ipagtanggol. Sabi dito, we will show no mercy on cartels. Sabi niya, i-deploy daw nila yung mga necessary military assets kasama na yung mga Navy para ma-impose itong o mahuli sa madaling salita, mahuli nila yung mga pinapasok na pulburon o ano mga white powdery substance. Sabi ni Lolo Trump, sa pagpasok niya, i-ensure niya na ang katubigan ng Western Hemisphere ay hindi gagamitin ng mga bangag. Katulad ni Marcos Jr., hindi natin alam, baka nagtatransport yan si Bangag Jr. dito ng mga illegal na pulburoni, kaya dapat makarating na talaga kay Lolo Trump. Kasi imagine niyo ang presidente, tandaan niyo ng Pilipinas, so di ba pang mga Pilipinas, meron silang immunity at pribilehiyo na hindi mo pwedeng check-upin yung kanilang mga tinatransport dito, yung mga bagahe nila kasi presidente. Hindi nga natin alam, baka nagtatransport yan si Bangag Jr. dito ng white powdery substance at nagbibenta sa mga kanto-kanto ng New York. Baka yung mga bangag ng mga kasabwat nila dito, pinagbibenta ni Bangag. Siyempre, dollar nga naman. We don't know yet. Kaya kailangan natin i-splook yan si Bangag. Okay? Sabi ni Roland, lami ko lips. Kaya magandang lipstick natin ngayon. Okay, lipstick. Alright. Sabi daw ni isa sa mga gagawin ni Lolo Trump is, sabi dito, order the Department of Defense to make appropriate use of special forces, cyber warfare, and other overt and covert actions to inflict maximum damage on cartel leadership, infrastructure, and operations. Talagang dudurugin niya. Indirectly, kay Pangulo Duterte, masyado kasi si Pangulo Duterte talagang prangka, andiret sana, jajatayin ko kayo ng bonggang-bongga, kayo mga addictos, benedictos kayo, di ba? So anyway, isa po yan sa mga isusulong ni Lolo Trump ninyo dito kasi naniniwala siya at sinasabi niya dito na napaka malupit o malupit o malala, okay? Ang nagiging impact ng pulboronic, di ba? Sa bayan ng Amerika, at ito ay may mga access sila sa mga money laundering, di ba? Financial systems ay inaabuso nila. Kaya may mga nakakapasok. Yun ang sabi ni Lolo Trump ninyo. Oh, that's good. Kasi sabi ko nga, kapag pumunta kayo, nung dumating ako sa LA, late 2000. Okay? Late 2000, mga kababayan, hindi pa ganito kadami yung mga pulboronic addictos benedictos sa mga gilid-gilid. Ngayon, mga kababayan, kaya napakaganda yung yung polisiya na yan. But, do you miss me, darling? Do you miss me? Parang gusto ko ngayon, hindi ako sisigaw, parang gusto ko lang cool lang ako dahil ang ganda ng gising natin. Okay. Sizzy, you're there? Baka
baka ipatawag si Trump sa huwad.com, sabi ni Sky. Okay, pag-usapan natin ang mga Pilipino dito. Kasi mga kababayan, mga palangga ko, ito yung mga nagmumukhang tanga dyan sa Pilipinas na nagpapaniwala sa mga balita. At dito kay Romualdez na ngayon pa lang, umuwi na daw po yung mga out of status or undocumented. Imagine niyo na pauuwi na lang kayong ganun-ganun na lang. Pero yung mga Afghans, di ba, na ipinakausap ng Amerika para kupkupin ni Bangag at bigyan ng mga housing, lahat, everything, bigyan ng protection, carry-carry lang. Tapos yung ating mga kababayan, pauuwiin nila dyan sa Pilipinas nang walang kasiguraduhan kung paano mabuhay. Nakita nyo ang Bangag administration na ito. May pakialam sila sa mga Afghans na ipinakausap ng Amerika na kupkupin, pero itong ating mga kababayan dito, right? Umuwi na kayo bago pa kayo ma-deport. Kailangan umuwi na kayo, parang kulang ng mga baka ng ina ninyo. Pati-TNT kayo dito ha. Umuwi na kayo. Parang ganon yung dating ng pananalita ni Bangag Page Romualdez, siyang hinayupak na yun, kakainin na lang ng lupa. Sabi ko, wala talagang simpatya sa inyo. Educate nyo ang inyong mga kakilala dito. Kasi mga babae, kausap ko yung aking palanggang abogado. Sabi ko sa kanya, uy, bakling. hindi siya bakling. Sabi ko sa kanya, palangga, bigyan mo ako ng insight. Sabi ko ng ganon. Kasi nasa law firm yun siya. Unang-una, paano ba ididepensahan? Sabi ko, paano ba ididepensahan ng mga Filipino-Americans kung sila ay mahaharap sa ganito? Dahil kinakamakabahan ka ako yung mga iba ngayon dahil tinatakot na nabuwakan ng inang gobyerno ni Bangag. Okay? Ng kanyang pinsan. Ngayon, mga kababayan, bago pala ako magbasa dito sa kanyang tinext sa akin. Okay. Buti na lang, mayroon silang matinong lawyer na in-interview. I think basta isa dyan sa media. Alright? Ang sabi dito, tinanong siya kung ano yung impact nito sa mga Pilipino tungkol sa mass deportation. Okay? Ang sabi ng lawyer na ano pangalan niya, Jat Xiao, ay malabo. Sabi niya, malabo daw itong mass deportation sa mga Filipino-Americans. Kaya nga nakipag-usap ako dito sa aking friend ko na nasa law firm, nasa immigration firm. Ganyan. Kaya natuwa ako dito, at least may matino at may utak na abogado na nagsasalta. Ang sabi dito, sabi dito ng balita, ang pangamba daw kaugnay dyan sa mass deportation sa ilalim ng administration ni Lolo Trump ay a little bit overblown. Okay? In other words, ay isang paninindak o exaggerated, walang alam, pang-bobo lamang na pagsasalita ni Romualdez at iba pa dyan sa atin sa Pilipinas na hindi naman nakaranas na tumira dito sa Amerika o magstay man lang, diba, para makita yung kalakaran sa kalye sa buhay ng bilang pagiging nandito sa Amerika. So yan ang sinabi ng Attorney Jat Xiao na parang siya sabi niya na napakaliit na porsyeto lang, or exact word niya, very tiny problem daw that's been magnified too much in political rhetoric. So ang ibig sabihin, talagang itong problema na ito, hina-hype or ginagamit nitong hinayupak na tong Romualdez at mga Bangag, di ba, sa kanilang political rhetoric na, na parang para mag-sip-sip kay Trump, na parang, wow, si Bangag, nag-action ka agad ang putang ng Romualdez na kailangan umuwi ka agad para nga naman hindi na gumastos ang US government, ganyan-ganyan. Kaya umuwi na kayo, 300 to 400, I don't know kung saan nila nakuha yung datos nila na 300,000 undocumented daw. Di ba, paano nila nakuha yung datos na yun? Wala naman silang maipakitang data. But anyway, dahil nga yung sa panawagan ni, di ba, pangalan nito, ni Romualdez, na ngayon pa lang, imagine mo, walang pakialam sa inyo, mga palangga, mga Pilipinong nandito, at mga pamilya nyo dyan na nagpapadala ng remittance. Kaya sabi dito ng abogadong ito,
Sabi niya, we're not really part of this problem. At sabi niya, matatagalan pa yung deportation na yan na sinasabi ni Pangulong Trump kasi may mga proseso yan, mga palangga. Tapos sabi pa nga niya, realistically, hindi, it's not going to happen anytime, any soon in anyone's lifetime. Sabi pa nga niya dito, even if you are undocumented, you do have the right to fight. Ito yung magandang intindihin ninyo. Even if you are undocumented, you do have the right to fight it. Sabi ng abogado, you have the right to file a defense. It is a very small problem. Sabi niya, I think as long as you do everything right, it's a very small problem. Okay? Sabi pa nga niya, some of them have already filed and so therefore they are here in limbo. Meaning to say, sabi pala ni Romualdez, sabi niya, some of them have already filed and so therefore they are here in limbo. Meaning to say they are waiting for their papers to pass. So kaya dapat umuwi na sila ngayon pa lang, dapat bumalik na sila sa Pilipinas. Diba? Bago pa daw sila ma-deport. Alright. So sasagutin natin yan ng kaibigan natin from law firm. Mga palangga, yun nga sabi ko sa kanya, ano bang may share natin sa aking mga kababayang mga Pilipino? Okay. So, ang sabi sa akin ng palangga, sabi niya, Claire, sabi niya na gano'n, may mga proseso yan. Okay, kahit undocumented, sabi niya, kahit undocumented, alam mo naman yan. Pero for the heck, sabi niya, kahit undocumented, lalo na yung mga Pilipino, sabi niya dito, yung mga Pilipino na talagang masunurin yan sila, nagbabayad talaga sila ng taxes, yeah, that's true. Okay, nagbabayad sila ng taxes, pwede yan mag-apila. Okay, sa USCIS. Ang tawag dyan, sabi niya, ipapakancel lang yung removal. Okay, yung deportation. So, ang ibig sabihin, mag-explain siya kung bakit, mag-hire siya ng lawyer o may mga pro bono, di ba? Kasi pwede yan, mayroon talagang proseso. Sabi nga, di ba sinabi ko sa inyo na pwedeng mag-file ng asylum visa eh. Kahit undocumented ka na dito. Alam mo gawin nyo, mga palangga, yung mga nasa Amerika. Okay, turuan ko kayo ah. Okay, turuan ko kayo kung paano mag-file ng asylum visa. Alright? Sabi, burahin nyo na burahin si Bangag. Okay? Burahin nyo na burahin si Bangag. Awayin nyo araw-araw. Tapos mag-apply kayo ng asylum visa. Tapos ang sasabihin nyo dyan, hindi na ako makakabalik sa Pilipinas kasi gugurgurin ako ni Lisa Tanas at ni Bangag. Ayan, pwede yan. Isa yan sa pwede mong gamitin pag nag-apply ka ng asylum visa kasi may threat ka sa iyong bayan na babalikan dahil sa iyong political belief. Pwede, hindi, seriously, hindi ako nagbibiro. Mag-comment ka dyan, tangin mo, bangag. Ganun ang gawin ninyo. Para pag nag-apply kayo ng asylum visa, yun ang inyong ilalagay na kadahilanan, mga kababayan. Yan ilalagay yung mga kadahilanan kasi yung kaibigan ko, na girl lalo, nag-apply siya ng asylum visa in 2010 ba yun? 2010. Ang ginawa niya, mga palangga, sinabi niya na hindi siya makabalik sa Pilipinas. Unang-una wala na siyang mga kamag-anak. Tapos yung mga kapitbahay nila binubuli siya kasi pokling siya. Alam mo ba, nakapasa siya? Nabigyan siya ng asylum visa. Isa po yun kaya dun sa mga tanga na sumasakay sa mga pangag. Nauwi kayo dyan, mga Pilipino na sa Amerika. Umuwi na kayo, mga wala kayong papel, and document, mga kung ano pa man. Meron laging paraan. Kaya sabi ng friend natin, alam niya, laging may paraan. You know that. Mag-appeal lang sila kapag meron ganyan, maghanap sila ng lawyer or may mga pro bono lawyers na pwedeng magtanggol sa kanila kung bakit hindi sila dapat ma-deport, okay, o ma-remove dito sa Amerika. So ngayon pa lang guys, sinasabi kong kahit undocumented ka na, pwede ka nga mag-asylum eh. Kasi sasabihin mo lang, gugurgurin ako ni Bangag. Tapos itong mga religious group na ito, kunyari, because of my religious belief, kinukrucify ako ng mga tao dun sa bayan namin o sa barangay namin. So isa yon sa mga pwede mong dahilan. At yung number one, talaga yung political opinion. Kaya kayo dyan, yung hinaras ni Bangag. Actually, yung mga pumunta dito, actually si Spoke Sari Roque, shoutout kay Spoke Sari Roque, pwede siyang pumunta dito sa Amerika eh.
para mag-file ng asylum visa. Yung mga hinaharas dyan sa Quadcom, sa Quad Committee na yan, yung politically talagang persecuted nitong bangag na ito, pwede kayong pumunta dito para mag-file kayo ng asylum visa. Isa po yan sa tinitignan ng USCIS o ng gobyerno ng Amerika kung bakit kailangan bigyan ka ng gantong visa dahil gugurgurin ka ng bangag. Okay, next mga palangga. Ang pinag-uusapan natin dito, sabi ng palangga ko, sabi niya, pwede yan sila mag-apply, sabi niya, pwede yan sila mag-apply sa Board of Immigration. O kung meron pa palang Board of Immigration appeal, o may mga ganun. Mag-appeal lang sila doon, then syempre with all their papers, kung ano yung mga kadahilanan, ilatag nila lahat, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, what if ka ako kung, hindi, sabi ko pala sa kanya, kunyari kako, sabi ko sa kanya, para kunyari mag-apply nga, let's say kunyari ako, sabi ko sa kanya, kunyari mag-apply ako ng appeal dyan sa USCIS o yung sa Board of Immigration na yan. Ilang months ako mag-iantay, let's say ngayong araw na ito, ngayong araw na ito, i-deport ako, at sabi ko, teka lang, you have to talk to my lawyer, Trump. Lolo Trump, teka muna, may lawyer ako, huwag ka munang excited na ipa-deport ako. Pupunta ako sa USCIS, sa Board of the Immigration. Tapos sabi ko sa kanya, so ilang months ako maghihintay? Weeks ba? Sabi niya, actually, it takes like 6 months up to 1 year, depende yan. Kung walang resources ang Amerika, alam mo naman, everything is pera. Sabi niya, pera dito. Sabi niya, actually, sabi niya, mag-aantay ka pa ng mga 6 to 9 months. So, ibig sabihin, pwede ka magpabanding-banding sa Amerika habang waiting ka. Oo, sabi niya kasi, didesisyonan yan, okay? Sabi niya, pag nag-file ka kasi, sabi niya mga ilang buwan yan nga, 6 to 1 year, yung iba sabi niya, mahigit pa. Kasi yung pagpuproseso niyan, komplikado, dahil ang dami-daming undocumented dito sa Amerika, at ang inuuna nila, girl, sabi niya, mga kriminal. So kung ikaw ay nagbabayad ka ng tax, ganyan-ganyan, although medyo nakakaano talaga, mabibigyan ka ng konting problema, but you have to fight for kung ano yung right mo. Kasi hindi ka porket undocument ka, basta-basta ka nilang hilain dito. Kaya sabi niya yung mga sinasabi ni yung ambassador yung bugo. Sabi niya, panakot lang yan at nagsisip-sip lang talaga kay Trump yan. Kasi sabi niya dito, ang dami-daming kaso diyan sa dito sa dito sa Amerika, sabi niya na mga ganyan. At yan pwede pa yan mapunta sa federal court, titinggin pa yan and everything, and it takes time. Sabi ko sa kanya, let's say for example, na-deny yung na-deny yung appeal ko na huwag mo muna ako i-deport for this reason, ganito, ganyan, ganon. Sabi niya, girl, pwede ka mag-appeal. Okay, let's say for example ngayon, so maraming choices. Let's say mag-apply ako ngayon, dahil gusto ko ipahila ni Romualdez Ito, Filipino here in the US, we're talking about here in the US. Kwento nyo to sa mga kakilala nyo para alam nila yung rights nila. So pag nag-apply ako ngayon, pupunta ako, mag-a-apply ako sa Board of Immigration na hindi niyo ako pwedeng deport sa ganitong mga kadahilanan. So again, up to 1 year o mahigit pa. So you still have 1 year to think what to do. Then kapag na sinabi na ay hindi ka na talagang kailangan umuwi ka ng Pilipinas sa ganitong kadahilanan, pwede ulit i-challenge. It's like the real court proceeding, di ba? Yung mga decision, pwede mo i-challenge. So sabi ko sa kanya, ilang months na naman yun, bakla? Ilang months na naman yun? Mga ganun pa rin, 6 to like 1 year. So meaning, you have like, meron kang period, like 1 taon, 1 year to 2 years, para asikasuin o mag-isip, well, you have to hire your lawyer. Ganun lang yun. I cannot explain it, hindi naman tayo abogado. Ito yung kinukwento ko sa inyo, basic lang to, na pwedeng gawin ng isang undocumented dito sa Amerika, kasi may lahat ng bagay may proseso. Pero talagang ang targeted is criminal o yung mga pulboronic katulad ni Marcos Jr. Yung ginagawa ngayon ng mga hinayupak na bangag administration ay mga panakot sa inyo at pagsipsip dito kay Trump na kunwari sila ay nakikipagtulungan sa Trump administration. Yan mga palangga. Alright? So, now alam nyo na mayroon kayong meron kayong bangag talaga hindi iniisip pababa ang remittance, sabi ni
Polvoron ba yon? Ay, Ren, ganyan-ganyan. Okay, Ren C. Di ba hindi nila naiisip? Kasi bangag nga. Imagine mo, writer, and then pagkapanalo ni Trump, ang sasabihin ni Bangag Romualdez, umuwi na raw kayo. Abogado ba yung hayop na yan? Yung ko pa, pinapoint-appoint pa yan dati ni Pangulong Duterte. So kayo, meron kayong right. You always have right to challenge, to appeal, or whatever. So huwag kayong kabahan. Marami naman kayong mga kaibigan dyan. Alam mo, dapat nga yan ang ginagawa ng gobyerno. Binibigyan ng legal assistance ang ating mga kababayan. Dapat dyan pinupondo ang pera ng bayan para dito sa mga taong ito. Kasi hindi naman, yung iba dyan, mayroon naman talagang iba na gusto umuwi. Let's say, mayroon ditong, mayroong gagawin na hotline ang Pangulo, ang bangag ninyo, na lahat ng mga undocumented, tatawag, o hello, o bangag, o kaya bangag 666, kunyari ang number. Diba, dial bangag 666. Kung ako na Pilipino nandito, oh, sir, ano ba, bangag, ano bang pwede kong gawin? Kasi, you know, ito, may inaantay akong proseso, naging okay naman ako dito sa Amerika, wala naman akong criminal record, nagbabayad ako ng taxes, baka naman pwede niyo akong tulungan. Merong legal, you know, help na pwedeng ibigay niyo sa akin. Yun dapat ang ginagawa ng bangag administration. Or kung ako naman, medyo na-board na ako dito sa Amerika, kunyari, dahil tagal ko na rin undocumented, I'm just waiting for the papers and everything. O, bangag, 666, baka naman pwede nyo ako bigyan ng, actually hindi ka manghihingi eh. Kasi hindi naman pwede yung lahat na lang manghihingi. Dapat may programa ang gobyerno na lahat ng willing to go back to the Philippines, merong pangkabuhayan showcase. Katulad ng gagawin nila sa mga Afghans na mayroong titirhan at mayroong pangkabuhayan showcase, may pang pocket money and everything. Diba? Yun dapat ang ginagawa ng gobyerno. Hindi yung tatakutin, wala silang pakialam dito sa mga undocumented or out of status dito sa Amerika na gusto lamang mabuhay, tumakas sa bangag na administration. Kayo, at alam mo, pinabasa ko yung mga comment na, yung mga nagsasabi, oh, buti nga sa inyo, umuwi na kayo. Alam nyo, yun yung mga reasoning, yung mga bitter, yung mga hindi makapasa-pasa sa immigration, na sa pagpasok pa lang sa immigration na hindi kayo mabigyan-bigyan ng visa. Yan yung mga dahilan ninyo na gusto nyong, oh, illegal is illegal. Bakit si Bangag? Hindi ba illegal ang pagsisingot ng pulburon, ang pagnanakaw, ang pangidnap, ang pag-smuggler? Pero wala kayong ginawa. Tapos pag-iinitan nyo dito, yung mga tao dito sa Amerika o sa Italia, marami din dyan, sa Japan or kung saan man. Ang mga ugali ninyo, mga bitter to the lowest level. Lowest kasi mga pangdugyot lang. Hindi kayo natutuwa na kung ano man ang harapin ng mga kababayan nyo dito, choice nila yon. Choice nila na kahit nahirapan sila, alam nyo, kahit nakatira lang yan sila, nakatutulog lang sila sa sofa, katulad ko, yung iba natutulog lang sa kotse, nakatulad ko. Naranasan ko lahat yan. Kasi gusto nila magkaroon ng better future and everything. Diba? Nag-aantay lang sila kasi hindi bilog ang mundo, hindi man lahat, nasa couch ka lang natutulog. Tapos kung maka-arte kayo, hindi lang kayo nabigyan ng tsokolate ni ate. Diba? Ako siguro wish na sana umuwi kayo, ganito, ganyan. Mga buwisit, para kayo talagang mga bangag katulad ni Junior at ni Romualdez na umuwi kayo. Ayun, nagsalita na nga na lawyer eh. Ang Pilipino, we are law-abiding citizen in terms of paying taxes and everything. Kasi kaya naman tayo nandito, kaya naman kayo nandito dahil ayaw nyo sa bangag na administration. Pag umuwi kayo doon, may bibigay ba na nakapangkabuhayan showcase? Ininanakaw nga eh, tangay na kahit nga ayuda, kahit nga yung flood control money, project lahat ninanakaw. Sino pang matutuwa babalik sa Pilipinas? Tapos magsalita-salita ito si Escudero, na kesyo, dapat umuwi na rin. May ano pa sila eh, dapat umuwi na rin ang mga kababayan natin. Ganyan-ganyan. Tapos si Amy Marcos, may gano'n din. Dapat paghandaan daw yung pag-uwi ng mga tao doon. Dapat may programa sa pag-uwi nila. Mga kadyotahan ninyo, hindi nyo alam ang nararanasan ng mga OFW o mga Filipino abroad, whether they are documented or not. Hindi nyo alam kasi kayo naranasan nyo kung paano mamuhay ng marangya sa pagnanakaw. Mga inayupa kayong lahat. Kaya dapat kayo i-deport sa impyerno. Diba? Dapat yung mga i-deport natin sa impyerno, hindi yung tayo dinideport dito.
Okay, huwag kayong mag-alala. Makakarating na panaginipan ko, kasama ko si Lolo Trump kanina. It's just unbelievable na pinapresent ko daw sa kanya. Parang dun sa panaginip ko, feisty siya. Come on. Show me the video. Parang ganun yung dating niya. Na sabi niya na ganun, hinahanap daw niya yung authentication. Oh my God, I wish talagang magkatotoo yun. Namanda ka lang, Lolo Trump. One day, makikita mo rin yan. Okay? Naantay ko lang yung, sasalansan ko lang lahat. Hindi lang naman ikaw ang bibigyan ko lahat. Pati book ni Attorney Vic Rodriguez, bibigyan ko yung mga Team Trump. Baka naman gusto niya mag-sponsor. Ayan, bumili kayo ng isang book para ibigay natin kay Lolo Trump. O kayo na bumili, andyan yung natin. Andyan yung email niyo ako. Kasi may price din to. Kawawa naman ako. Mag-sponsor kayo, binagalo natin sa Team Trump. Sige na. 20, magkano ba yan? I forgot the price, si Rolando, nakakaalam yan. Now what, mga kababayan? Bago natin pag-usapan yung DOA sa nagkakagulo sila, nagkaroon ng press conference si Inday at talaga naman, pinakita na naman ni Inday doon na talagang, yung Huwad Committee ay talagang siya ang tina-target doon. At sabi pa nga niya doon sa press con niya na December pa lang, we all know o alam na natin na tinarget na talaga siya dahil si Tambaloslos ay nakipag-meeting o nakipag-meeting or nakipagsabuatan dyan kila Franz Castro na convicted at dyan sa mga makabayan o mga traidor o mga nakipagsabuatan sa mga makakaliwang grupo. Kaya ang sinasabi ni Inday kanina, mga kababayan, lahat yan ay propaganda nila. Okay? Yan ay mga propaganda nila dahil gusto ni Martin Romualdez na maging presidente pero hindi naman siya mananalo sa popular vote. Alright? Sabi ni Julia, sis Kamala Harris na chismis din na coke user, sabi ni Julia. Oo nga, mukhang lakas ng karga nun. Oy, alam nyo ba, mabalik tayo kay Harris na yan. Meron nagpanukala I forgot kung sino pangalan niya, na pinagre-resign si Lolo Biden para daw maranasan daw ni Kamala maging presidente, first female president. Nakabangag din talaga to. Manang-mana dito sa bangag sa Pilipinas sa mga dilawan. Imagine mo, pinagre-resign si Biden para daw maging first president si Kamala. Parang, anong mga reasoning yan, di ba? Mga saltik din talaga to mga to Sabi ni Bru, itigil na yang quadcom na yan. Ayan. Sabi ni Carl Tags, si Rolando Dogilio nagre-request ng hot ko. Saan ka ba, Palangga? I-email mo ko. Sige. Luma na to Dapat bigyan ko ng bago. Ano na yan? Gas-gas na yan, Palangga. Alright? Si Facebook user. Bakit Facebook user? Walang pangalan si Palangga. Anyway, breaking news, si Pastor sinugod sa Heart Center. Ay, oo, parang narinig ko nga. Breaking news. So, let's talk about that. Okay. Alam nyo, nung narinig ko yan, buti pinaalala nyo yan sa akin. Tignan ko nga, ano ba ang report dyan? Pastor Kibuloy. Tignan natin Kibuloy. Heart Center. Legit ba yan? Parang legit yan, di ba? Popular now. Heart Center. Alam mo, nakakatakot yan. Nakakatakot yan, mga Palangga. Oh, it's true. Detained, Sunstar Cebu. Detained tele-evangelist Pastor Kibuloy was confined at the Philippine Heart Center after complaining of chest pain over the weekend. Okay, out of 4 hours. The Philippine National Police provided photos during the transfer of Kingdom of Jesus Christ. Okay, Pastor Kibuloy. 2 hours, detained religious leader Apollo Kibuloy has been confined. Okay, let's talk about this. Naalala ninyo yung Picoy video ni J.M. Morales, ni Agent Morales, na hanggang ngayon dyan doon sa PIDEA Leaks, na sinasabi doon sa video kay Morales na wag ka nang magsalita, Morales, wag ka nang mag-witness sa Senate. Magsabi ka lang kung anong gusto mo, babayaran ka and everything, kasi kung hindi ka susunod, pwede kang gurgor, pwede kang maaksidente o pwedeng bigla ka na lang magkaroon ng sakit sa puso. Kaya iyaan, hindi natin alam ang detalye, pero pwedeng mangyari yan kasi napaka-healthy ni Pastor Kibuloy. Unless kung may history siya sa
ganyan sa kanyang heart, may heart problem siya. So pwede yung tubig niya, sinasaksakan ng pangpagurgur dahil narinig mo yan mismo doon sa video na yon na sinasabi, doon sa Picoy video na yon na ipinakita na inutusan ni Lisa Tanas si Kumar. Silang dalawa nakipagsabotan based on that video na kailangan pumayag si Morales dahil kung hindi pwede siyang masagasaan or magurgur siya, magbigla na lang matumba sa sakit na sa puso. So we're praying for Pastor Quiboloy na sana hindi siya magurgur dyan. Kasi hawak nga nila sa liig eh. Kaya diba, yung QOJC nung September 21 ng birthday ko, Kaliwasang Bonifacio, wala sila. Yun nahuli na si Pastor Quiboloy. Kasi hinahawakan siya sa liig. Sa paghawak sa liig kay Pastor Quiboloy, isa yun. Sa sinabi sa kanya na patigilin ang mga kingdom members o kingdom workers, patigilin or else pahirapan siya. Diba sinabi mismo ni was it Marbil? Yeah, Marbil, na gagawin nila ang lahat para oh my God, nakablog-lag natin yan. Gagawin nila ang lahat na mag-suffer si Pastor Quiboloy sa loob ng kulungan. Yung pag-detain niya, he's already suffering. You know what I mean? Yung pagpakulong pa lang sa kanya, dahil dyan sa pag-refuse niya na umattend sa Quad Committee na yan. Yan yung reason. Nagsasuffer na siya. Pero bakit namutawi sa bibig ni Marbil na kapag they will make sure na mag-suffer si Pastor Quiboloy? Balikan niyo yung pinagsasabi natin na nakaraan. Darjen Abela, thank you palangga. So ito yung mga bangag, Bongbong Marcos, thank you. Diba? So ito yung mga sinasabi natin, kauulat lang natin yan eh. I think wala pang isang linggo yan na sinabi ko, mga kababayan. So ano nangyari doon? So pwedeng dahan-dahan nila ang ginugurgur si Pastor Quiboloy. That's number one na pwedeng, ano to? Oh, ang luma na to ah. Pwedeng mangyari yan mga kababayan. Okay, tingnan natin to ha. Okay, na-overwhelm. Ayun, Quiboloy. Ito sabi ko, 8 days ago, Quiboloy siguradong pahihirapan sa kulungan. 8 days ago. Binlag natin yan dahil sinabi ni Marbil, ito na yun. Tignan natin kung ano ang reason kung siya ba ay may history ng heart problem. Kasi kung bigla-biglaan to, kasi mukhang healthy si Pastor Quiboloy eh. Wala naman tayong narinig sa kanya in the past na siya ay nasugod sa ospital or may iniinda siya ang heart problem. Diba? So we'll see. Mga kababayan, let's pray and I hope you have to do your thing mga kababayan. You have to speak up. Wag na tayong umasa na matuloy pa yung mga AFP, PNP na yan. You have to do your part bilang Filipino. Napapanagutin itong mga bangag na ito. Kailan kayo mag-speak up? Speak up pag kayo nasusunod na matyogi sa baha. Panglangga, it's better na mag-speak up kayo. Kaysa naman, aanurin na lang kayo bigla ng baha, katulad ng pamilya ng rescuer, tapos bibisita ko niya rin si Lisa Tanas, mag-iiyak-iyak, magko-crocodile tears sa buwaka ng ina, na nakatingin sa camera ng inayupak, talagang planado nila para i-capture. Diba? Antayin niyo pa ba yon na maanod sa baha ang mga pamilya nyo o kayo mismo maanod sa baha? It's better na manindigan. It's better na mag-fight for what is right now. Lumabas sa kalsada, mag-speak up. Kaysa naman antayin pa natin, tuliin ko lahat yung mga talawan na men and women. O yung, tuliin ko rin yung mga yung mga, may term dyan eh. Genital parang mutilation something sa Africa may ginagawa yan eh. May nabasa ako dati na isang modelo na yung mga girl lalo tinutuli or sinicircumcise. Anong term dyan, mga palangga? Google natin para lang meron akong katahimikan. Okay. Ang tawag dyan? Ayun, FGM, Female Genital
Gorgor. Yan. So yan ang gagawin ko sa inyo. Yan ang gagawin natin, castration, sabi ni Sin. Yan yung FGM ang term. Sa Africa ginagawa yan, yung mga unang-unang tradisyon na I think that's biblical, you know. So yan ang gagawin natin. Hindi ninyo ako nagagawa niyan sa mga talawan ng men and women in uniform. Jujuliin ko kayo lahat. Okay? Kapunin. Yan ang pinakamabilis na na salita. MD. Kapun na lang. Kapunin natin lahat para baka lalo silang tumapang. Diba? Pero again, you have to get up. You have to speak up. Grabe na ang ginagawa ng gobyernong ito. Bigla-bigla naman po yung kay Pastor Kibuloy, malakas pa siya. Nakakalaro pa nga ng basketball, sabi ni Mami Let. Exactly. Very healthy, very athletic, tapos biglang nagkaroon ng ganyang problem. 8 days ago, sinabi ni Marbil na make sure magpahirapan nila si Kibuloy. Bakit yun na nga yung pahirap? Sa ganitong mangyayari, alam nyo kayo, mga kingdom workers, I know, sumusunod kayo kay Pastor o sa mga leaders ninyo. Kung ako sa inyo, mga palangga, ituloy-tuloy nyo na yung laban ninyo, lahat kayo. Kailan pa pag natsugi na si Pastor? Pag ginorgor nila? What's the point of being alive in this world na kinikitil kayo lahat? Lahat kayo, not only KOJC, na ayaw nyo lumaban. Ayaw nyong magsalita, katulad ng mga hindi patuli o mga talawan na mga men and women in uniform. Ngayon, mga palangga, you're still the most courageous vlogger, sabi ni Barbara. Basahin natin yan para bonggang-bongga. Okay? So ngayon, yung ating balita kahapon, tungkol sa DOH. Ito, alam mo, sabi ko nga ba may magme-message sa akin eh. Alright? So may nag-message sa atin, si pangalanan natin? Si Juan de la Cruz. Okay. Okay. Ngayon, sabi sa akin, ayan yung DOH, USEC na si Molly, aka Molly Chong, na nagpapanggap na MD o medical doctor, pero dentista ang kanyang profesyon. Okay? Ngayon, ayon sa puting ahas, Miss Maharlika, nabulabog mo, sabi niya, nabulabog mo ang buong DOH. Actually, pati po si Ted Herbosa, kasabwat lang din po nila, pero mas powerful yang si Yusek Molly. Pero pare-pareho lang po sila. Akala ko kasi si Herbosa medyo matino ng konti kahapon. Pero ayon dito, Miss Maharlika, pare-pareho lang po sila. Kaso lang, mas powerful si Yusek Molly kasi po back up talaga siya ni Lam o aka Lee Satanas. Kaya totoo po yung issue na sinabi ninyo kagabi. Sabi dito, si Undersecretary Molly po ay kapatid ni Congresswoman Rida Robes. Alam niyo ba yan? Yung Rida Robes? Okay. Ito nag-google yung hayop na to. Parang nandyan yun sa Wadcom okay. Ito yung itsura niya. Okay. Ito yung itsura niya. Itong nayupak na ito. Okay. Ito natin yung itsura. O ang kawatan Okay? Ngayon, ito galing po ito ang message natin sa, mukhang ang kawatan ang hinayupak. Okay. Lahat naman sila diyang kawatan. Sabi niya yung si Yusek Molly po ay kapatid ni Congresswoman Rida Robes. Kaya naman pala, ng San Jose del Monte, Bulacan. Si Robes yung nagsasabing parang bata si Inday Sara at si Robes yung mga at ang Quadcom ang umaatake kay Inday Sara. Okay? Kaya naman pala, gusto nilang burahin yung project nung Duterte administration. Actually, hindi naman daw Duterte administration project yun matagal na yun nadatna na lang ng mga Duterte. Basahin natin. Kaya totoo po yung sinasabi ninyo kay Molly Chong. Walang hiya po talaga yan. Wala ring magawa yang si Herbosa, Miss Maharlika. Kasi si Molly nga yung nasusunod. Alam ko lahat yan, sabi niya, Miss Maharlika, alam namin lahat yan dito. Okay? Natarantado at nagsisiga-sigaan silang lahat dito, minamaltrato o inaapi yung mga matatagal na dito. Alright? Pinag-iinitan po. Okay? Pinag-iinitan po lahat ni
Molly, sabi niya, ni Molly yung mga sumasagot at feeling nila na sumusuporta pa rin sa mga Duterte. Gusto po nila ipatanggal lahat kapag nakita nila na nag-like, nag-share ng mga Duterte post o kay Inday Sara. Kita mo do? Mga ayup na to, mga bangag talaga. Pag nakita po nilang nagla-like at nagpo-post sa mga posting ng mga Duterte, papatanggal po ni Molly. Ito mo, may mga ganito pa palang chika bumbum. Okay? Yan pong ano na yan, yung... Okay. Ano sabi niya? Yung iba pong, yung posisyon pong yan, medyo malabo sabi niya, yung posisyon pong yan, yung posisyon pinag-iinteresan nila. Alright? At ibinibigay nila, I don't know kung anong posisyon, ibinibigay nila sa mga tao na pinapasok ni Lisa dito sa DOH. Sila po lahat ang may control sa lahat ng supplier. Sila-sila niya nila Erbosa. Pero mas powerful si Molly kay Erbosa. Pero magkakasama po sila. Yung isa nga pong alalay ni Erbosa na parang bagman niya, siya po ang nagpapasok ng mga supplier. Ang pangalan po ng alalay ni Erbosa ay si Alan P. o Alan Tope. I don't know, hindi ko na kilala. Yan po yung pangalan dito at kilalang kilala po yan dito sa DOH. Lagi po yan nakasunod kay Erbosa. I'm just relaying. Yung issue po sa mga direktor, okay, na pinatatanggal at tinatanggal nila at mga tinanggal nila, lahat po yun about sa Healthy Pilipinas. Totoo po yun. Yung Healthy Pilipinas po, hindi naman po talaga kay Pangulong Duterte yun. Naabutan na po yun ni Pangulong Duterte. Google nyo yan. Hindi po yan. Kasi kaya po minimaintain niya ng DOH. Kasi madali nga daw pong tandaan yung Healthy Pilipinas. Pero dahil ina-associate nila at sinasabi nilang proyekto ng Pangulong Duterte, kaya po nila tinatanggal yung mga direktor o yung mga tao dito na sinasabing naninindigan na yan ay hindi kay Duterte at dapat yan ay i-promote na lang, ay ano na lang, ituloy na lang dahil may mga collaterals pa o may mga like Tumblr, may mga you know, yung mga gamit na mga natitira doon na pwedeng ipamigay sa taong bayan. Okay? Okay. Sabi niya, hayop po talaga yung si Molly. Gusto niya ipatanggal yung Healthy Pilipinas. Kaya tama po yung informante ninyo. Kasi sabi niya, dahil trademark nga daw po yun ng previous administration. Dapat daw palitan yung Tumblr ng Bagong Pilipinas. Di ba ang kaputahan ng mga ito? Dapat ilagay dyan bagong bangabangag. Kaya po, natutuwa po kami, Miss Maharlika, nung binoljak nyo sila. Imagine mo, Miss Maharlika, pinabubura dito sa amin. Naka-Tumblr na lang yan, buburahin pa namin. Yung time po na ikukonsumo namin dyan para i-erase yan. Hindi naman marirecognize na yun ng tao kung kaninong project yan. Ang taong bayan, dahil uhaw, gutom po, kahit ano na lang iaabot mo, magpapasalamat yan sila. They don't care about the logo, Healthy Pilipinas or whatever, Miss Maharlika.